Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may pag-uusapan na naman tayo, re-reviewin na bagong loan application at nakita ko nga lang to habang may dinodownload ako na isang loan application na may 4.8 na rating. So ito ay ang XL Cash Lending at nagpapaloan daw ito ng up to 60,000 pesos. SEC registered at fast approval pa. O diba? Kaya talagang mapapa-download ako dito pagka unang kita ko pa lang. So kayo, ganun din sigurado ang gagawin nyo. Kaya, wag na kayo mag-install or mag-download. Papakita ko muna sa inyo yung process, yung loan details para makapag-decide kayo kung susubukan nyo pa din ba or pagpapatuloy nyo pa din ba or i-accept nyo pa din kahit na kung ano yung makita nyong loan details. So ayan nga, syempre bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang dito, isubscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations sa mga nanalo na kasama sa aking community spotlight. At pag nakita nyo username nyo dyan ay i-comment nyo na yan at i-PM nyo na ako sa Facebook page ko para maklaim nyo na nga ang inyong premyo. Yan, mapapasali din kayo dyan pagka lagi kayong active at nagko-comment sa aking upload. So ito na nga ang XL Cash Lending. Ayan, kung na-try nyo naman na to, ay comment down below kung ano yung na-experience nyo sa kanila. So ayan, may 4.8 na review nga. At ang sabi dito nung isang nag-rate ng 5-star is, OMG, I still can't believe how fast the transactions was after I had clicked the submit button and the money disbursed right at the moment on my GCash daw. Ayan, na mabilis daw pala talaga itong mag-send ng inutang natin sa my GCash. Pero, ayan, syempre, subukan pa din natin. O, ito pa pala yung sabi ng isa, easy to fill out, hoping to be approved. Ayan, unlucky of me, I got rejected. But still, the app itself is nice. I just really need the money right now. Ayan. So, ito namang isa ay hindi na-aprobahan. So, ako kaya, ano kaya ako dito sa may nag-review na to? Ako kaya yung una na na-aprobahan? Or ako yung pangalawa na naman na mare-reject? Hay nako po. O sige, go. At ito na nga yung kanilang app info. Ayan, tama. Na-release lang to noong January 7, 2025. Pero hindi natin sure kung ito ay bago lang talaga or bagong palit ng pangalan kasi talagang uso yung gano'n, nagpapalit lang sila ng pangalan. At nag-update nga ito ng March 11. At may 100,000 plus downloads. At mada-download nga pala ito sa my Play Store. So, ito na yung pinaka-homepage. Ayan, syempre nakapag-register na ako. At ang bumungad sa akin ay ang maximum na pwedeng ipaloan is 50,000 pesos. At ang loan term ay 60 to 180 days at hindi naman nabago yung kanilang 0.05% na interest per day. Pero wag muna tayong pakasiguro dahil baka naman ito ay kabaligtaran. So, ayan yung data collection statement. Ayan yung mga kailangan nilang ma-access. At eto na nga yung mga ID. So, inuna na nila yung ID, recommended, at yung other options. So, ayan, picture lang ng ID. At next naman, ito yung mga sinagutan ko sa may personal information. Yan, nagtatanong din sila kung ilan ng credit card meron ka. At itong Viber ay optional lang, saka backup phone number, saka Facebook account. So, yung tatlo na yun is optional lang. Kagaya nung na-review ko last time, ayan. Puro mga optional na lang yung Viber, backup phone number, at Facebook. So, yun, nasa sa inyo naman kung ilalagay nyo pa din or hindi. So, next naman, okay, so tinuloy-tuloy na nila tong personal information, saka yung sa may employment. Okay, so sa may occupation, kailangan ilagay pa din yung company name, ayan, office address, at contact number. So, ayan, payday at salary. So, dito nga kahit na unemployed yung ilagay is kailangan, ilagay mo pa din yung gano'n ka nakatagal dyan na unemployed, ayan, saan yung address. So, ayun. At ang contact information naman dito ay nakakaloka, 5 ang hinahanap nilang contact reference. So, sa may account information naman tayo, ayan, so, syempre gamit na gamit ang GCash natin. Kaya, GCash, pero pwede din ang Coins, Lazada, at Paymaya. So, eto na nga po, nakakaloka dahil for first time user ako ay nabigyan ng 6,000 pesos at pwede ko siyang bayaran ng 91 days. Multiple terms pa siya. Ayan, 2 bayaran. Grabe naman itong bagong loan application na to. So, yun. Syempre, isasubmit ko to para malaman natin kung totoo ba to. Dahil kung nagkataon maganda to, ah. So, yung unang pagbabayad ko daw is 6,840. So, ito ang installment pagka 3 bayaran ang pinili ko.
So, ayan, makikita nyo naman dyan, ang interest ay 900 per month ba ito? No. So, dito, lumalabas na every 15 days tayo magbabayad. At ang interest for 15 days ay 900 pesos. Nakakaloka naman to. At yung third installment is 60 pesos na lang. At ito ay babayaran pa ng almost 2 months. OMG. So, advance service charge, meron pang 900 na makakaltas. Nakakaloka to. Pero pagka dalawang installment naman, ito, ang una kong babayaran is 6,840, tapos yung pangalawang pagbabayad ko is 60 pesos na lang. Ay, naloka ako naman dito sa may XL cash na to dahil ang laki ng tubo for a span of 15 days, 900 pesos talaga. Naka-fix ang kanilang interest. So, ayun, para sa akin, I know ako dito sa may XL cash na to. Ayan, so buti na lang dito ay may delete account. So, ako ay i-delete ko na to. No ako, pero, ayan, no talaga ang aking decision. Pero, pinagpatuloy ko nga para, ayan, mapakita sa inyo. At ako nga ay under review na. So, ayun, syempre, in-accept ko yung 6,000 pesos kahit na may advance service charge. And gusto ko makita kung magkano talaga yung madidisburse sa akin. At, may nakalagay dito agad na surprise preview. So, dito, ang next loan limit ko na daw is 11K. Napakalaki naman ng pangalawa. So, ayun na nga po. So, ako nga po ay hindi na-aprobahan. Ayan. So, review failed. Your loan application has not passed. So, please try to apply for other product. So, dito ay mayroon pang pwedeng applyan. So, ayoko na. Ayoko na mag-apply ulit. Buti na lang dito ay mayroong, ayan, so leave na agad-agad. So para sa akin, itong may 4.8 na ratings na to, na 2 terms to 3 terms pa talaga, I know ako dito. Pero kayo, still, pinakita ko na sa inyo, sinabi ko na sa inyo yung loan details nasa sa inyo kung ipagpapatuloy nyo pa rin. Pero para sa akin, I know ako dito. Buti na lang ako ay hindi na-aprobahan. O, diba, talagang dito ako kinakabahan pagka alam ko na too good to be true siya, tapos sinubmit ko pa din yung loan application ko, diba? Nakakakaba talaga dahil lalo na baka naman kalahati lang yung mapapadala sa atin, tapos ang laki ng babayaran ko ulit. So, ayun, buti na lang, di ako na-aprobahan. So, ayun lang, kung na-experience nyo mag-apply dito, ayan, comment down below kung ano-ano yung mga na-experience sa kanila para maging aware nga din ang lahat. So, ayan, wala pa naman ako dito nakita na nag-grant online, pero dahil siguro bago pa nga lang. So, ayan, pag kami nakita kayong bagong loan app is comment down below at ayan, re-reviewin ko yan para sa inyo. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!